version. Ito po yung ating carrier verses for the whole month, which is taken from Psalm 139, 13 to 16. So sabi dito, oh yes, you shaped me first inside and out. You formed me in my mother's womb. I thank you, high God. Your breathtaking body and soul, I am marvelously made. I worship and adoration. What a creation. You know me inside out. You know every bone in my body. You know exactly how I was made, bit by bit, how I was sculpted from nothing into something like an open book. You watched me grow from conception to birth. All the stages of my life were spread out before you. The days of my life all prepared before I'd even live one day. At hayaan niyo po ang salita ng Diyos magbigay sa atin ng pangunawa, karunungan at manamnam natin. Ano ba ang ibig sabihin nito para sa ating buhay sa panahon natin sa ngayon? So, paano ba magbibigyan ng kaklaruhan, 'di ba? O kaliwanagan ang divine purpose. Remember, bago po natin ma-receive ang divine purpose natin, kailangan po natanggap muna natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Tignan po natin yung buhay ni Joseph the Dreamer. So siya po ay isa sa 12 anak ni Jacob and ni Rachel. Na kapanaginip po siya, no? Yung kakita siya ng vision sa kanyang dream na siya ay magiging great na individual. Nakita niya po kasi na ang kanyang pamilya lumuhod sa kanyang harapan. Ngunit kinainggitan po siya ng kanyang mga kapatid. So siya ay binenta para maging alipin. At pagkatapos na maging alipin, siya ay napunta sa bahay ni Potiphar. Siya ay naging malupit, mahusay na trabahante ni Potiphar. Siya ay naging mayordomo. Ngunit nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar at ginawan siya ng chismis. At ang chismis na to ay tinangkang gahasain ang asawa ni Potiphar. So anong nangyari sa kanya? Napunta siya sa kulungan, meron siya mga nakilala sa kulungan at binigyan niya ng pagkakataon na ma-interpret ang dream nito at nangyari yung interpretation ng dream na to. At habang nasa kulungan siya, hindi siya naggitngit, hindi siya nagtampo sa Panginoon, hindi niya kinwestiyon. Alam niya, nung pagkabata niya pa lang, ang kanyang divine purpose ay maging mahusay, born into greatness by the vision of God. Pinanghawakan niya yun. Hindi niya kinalimutan. Kaya kahit siya ay isang prisoner, siya yung pinakamagaling, mahusay na prisoner na naging assistant siya ng warden. At syempre dumating yung panahon na naalala ng chief cupbearer na nakulong during that time, yung ininterpret na yung dream, naalala si Joseph na naandun at sinabi ng chief cupbearer na to kay Pharaoh, meron akong nakilala, isang Hebrew, siya ay nasa prison at kaya niya mag-interpret ng dream. So, ininterpret niya yung dream na napanaginipan ni Pharaoh. Pero sabi niya, wala akong kakayahan mag-interpret ng dream. It is only God who can interpret your dream. Sabi niya kay Pharaoh. At ano nangyari? Siya ay umangat sa kapangyarihan. Siya yung naging number 2. He became the governor of Egypt. And of course, ang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng pagkakataon na makita niya ang kapangyarihan na pinagkaloob sa kanya ay magdadala noong vision na binigay sa kanya nung kabataan niya. Lumuhod sa harapan niya ang kanyang mga kapatid, kanyang mga magulang dahil siya ang governor of Egypt, second only to Pharaoh, and he rose in power at pinatawad niya ang kanyang mga kapatid na siya ay binenta bilang alipit. At nasabi niya, ang tangkal ng bagay na to sa buhay ko ay kasamaan, ang naisidulot, ngunit ang kabutihan ng Panginoon ang nanaig para maraming tao ang maligtas doon sa famine during that time. So ano ang legacy niya? Joseph's family, the Israelites prospered in Egypt, essentially saving Israel. So that is absolutely amazing. So ano nangyari kay Joseph? Siya ay meron meaning and direction. Alam niya yung purposes ng Panginoon mula pagkabata niya dahil meron siyang relasyon sa Panginoon. Nakikita niya yung kabilang buhay, hindi lamang nakikita niya yung buhay ngayon sa mundong ito. Alam niya ano ba yung mangyayari sa kabilang buhay, meron siyang eternal perspective at naintindihan niya bakit nga ba? Bakit nangyari to? Bakit nangyari to? Ano ba yung dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na to? Kasi hindi porke tayo ay masunurin sa Panginoon at mabait tayo sa ating kapwa, ay matatakasan natin ng pagsubok, matatakasan natin ang
diliman ng mundo, ang kawalangyaan ng mga tao, hindi natin matatakasan yung katulad ng nangyari kay Joseph. Itong mga bagay na to na kailangan natin pagdaanan yung mga kahirapan, yung mga pagsubok, 'di ba? Yung trials and testings and persecution kasi para lalo tayong umangkla sa Panginoon at tayo ay tumibay bilang mga individual. So, pag-usapan po natin meaning and direction. So, ito po ay taken from Ephesians 2:8 to 10 NLT version. Again, kung kayo po ay nasa lugar na komportable at pwede po kayong tumayo, sabayan niyo po ako habang kayo po ay nakatayo tulad ko sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sabi po sa Ephesians 2:8 to 10 NLT version, sabi niya, God saved you by His grace when you believe. And you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. And may the Lord add revelation and power and blessing to the reading of His mighty, mighty words. So napaka-importante po rito, ang kaligtasan ay regalo ng Panginoon. Hindi ito makukuha sa magandang gawain natin o sa kabutihan natin para walang makakapagyabang. So kailangan natin tanggapin ang regalo ng Panginoon na buhay na walang hanggan, katulad ng sinasabi ni Apostle Paul sa Church of Ephesus during that time. At sinabi ni Paul na kapag natanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, makikita mo kung ano ang plano ng Panginoon para sa iyo. Dahil anong sabi niya? Basahin natin sa Amplified Version ng verse 13. Sabi niya, for we are His workmanship, His own masterwork, a work of art. So we are actually the masterpiece of God. Sabi po dyan, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works. Good works. So nakahanda na po. Kapag kinasihan tayo ng banal na espiritu, tayo po ay handa ng gumawa ng mga bagay na mabuti ayon sa kalooban ng Panginoon. At ang sabi po dyan, which God prepared for us beforehand, taking paths which He set so that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. Napakalupit po ng plano ng Panginoon sa lahat ng kanyang nilikhang nilalang. We are created in the image and likeness of God. At ang nakakamangha rito kasi kung binasa natin ng taimtim yung Psalm 139 kanina, maunawaan natin na ang plano ng Panginoon ay nakalatag. Ang kailangan lang natin sundin siya. At napaka-importante kapag nagpasakop tayo doon sa kagustuhan ng Panginoon, tayo ay mabubuhay sa pinakamagandang ah, experience na meron tayo. Sabi nga dyan, good works. Alam niyo po ba, sabi po sa siyensya, kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay na mga mabuti, everything that we do good, tayo po ay nagkakaroon ng release ng dopamine sa ating isipan. Sa ating puso pala, sa ating isipan, when I say brain, where dopamine is released in the brain. So dopamine actually makes you feel good. It makes you feel not only good but elated, energetic, nagkakaroon ka ng kakaibang perspective at nagkakaroon ka rin syempre ng ika nga hilig sa paggawa ng kabutihan at ma-experience mo ang kabutihan. Kaya nga po, ang buhay na mabuti ayon sa kalooban ng Panginoon, magbibigay sa iyo ng kagalakang hindi kayang bilhin ng kahit anong bagay sa mundong ito. Hindi siya mapapalitan ng pera o kagamitan. Imagine na lang po sa araw-araw na ginawa ng Panginoon. Kung ikaw ay nagtatrabaho, babangon ka sa umaga, masaya kang pupunta sa trabaho mo. Kahit marami kang kaaway, masaya kang haharapin mo yung mga kaaway mo. Kahit marami kang basher, wala kang pake kasi hindi manakaw-nakaw ang kagalakan mo sa puso mo because you are doing the good work that God has intended for you to do. Sino makakapigil sa isang taong punong-puno ng kagalakan? Wala. Walang makakapigil. At ang pinag-uusapan natin dito, kagalakan, joy. Hindi happiness. Happiness is dependent on something. It is dependent on a happening, di ba? Ang joy, regardless of your circumstance, you have joy. Life, joy, and satisfaction sa buhay mo. Dahil meron kang meaning and direction. Katulad nga po ng mga kaibigan ko na may asawa at nagkaroon ng anak, nakakaaliw po yung mga story ang pinag-uusapan namin, katulad po ng isang kaibigan ko na medyo may kaedaran na. So, nung nagkaroon sila ng anak, syempre yung focus nila mag-asawa, mabigyan ng maayos na buhay yung kanilang mga anak, mapagtapos sa pag-aaral.
Ngayon, empty nester na sila dahil yung mga anak nila nagsialisa na sa bahay. Parang nawalan sila ngayon ng direksyon. Nawalan sila ng meaning. Anong gagawin natin ngayon? To the point na nagkaroon sila ng pag-uusap na talaga bang mahal natin ang isa't isa? Dahil tapos na yung pinagkakahirapan natin na doon napunta yung atensyon natin sa ating mga anak. Nakalimutan natin yung ating mga sarili momentarily. And now we are together, you and I once again. Para po sa mga mag-asawa na hindi nila alam ang kanilang divine purpose, hindi nila alam ang meaning at direction ng buhay, maaari nga talaga mauwi sa kahiwalayan. Kasi kung titingnan po natin ang trending ngayon sa mga first world nations, kapag naging empty nester na o nagkaroon na ng matagal na panahon mag-asawa ang mag-asawa at wala na halos dependence sa kanilang mga anak sa kanila, naghihiwalay sila. Kaya tumataas po ang divorce rate because they don't know the divine purpose of their marriage. Kung ang mag-asawa ay patuloy na gagawa ng mga bagay ng mga mabubuti, at sila ay sabay na gumagawa ng good works na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila, di pareho silang maligaya sa kanilang ginagawa at pinagsasaluhan nila ang iisang pakay ng puso nila. Patuloy na gumawa ng kabutihan sa kanilang kapwa at dahil sa kanilang ginagawa to ayon sa kalooban ng Panginoon, ang kagalakan, ang pag-ibig nila ay lalong nagpapatibay sa kanilang relasyon. Hindi importante sa kanila kung kasama pa rin nila ang kanilang mga anak. Ang importante sa kanila, sila ay pinagbuklod ng pakay, ng meaning, and direction sa buhay. So pinagsasaluhan nila yung shared values, shared meaning, and shared direction. At habang ginagawa nila ang kabutihan ayon sa kalooban ng Panginoon, parati silang nasusuklian ng pagpapala ng kapayapaan. Hindi ibig sabihin na uubos ang problema nila. Ngunit sa kanilang problema, solusyon ang ginagawad ng Panginoon sa kanila. Meron po ba kayong mga nakausap na mga tao, dakdak lang ng dakdak ng problema nila, pero hindi sila naghahanap ng solusyon? Yun po yung mga taong malungkot. Yun po yung mga taong walang dahilan, walang direksyon, at hindi sila sanay gumawa ng kabutihan para sa sarili nila at para sa ibang tao, para sa kanilang komodidad. Kaya nga po napaka-importante ng simbahan. Alam niyo po sa pagsusuri ng blue zones, ano nga ba yung dahilan kung bakit humahaba ang buhay ng mga tao sa lugar nito sa mundo, yung blue zones po kasi naandyan po yung mga pinakamaraming concentration ng mga tao na higit sa 100 taon ang kanilang edad. No, they're more than 100 years old in those places, in those spaces. At sinabi doon, napaka-importante ng komunidad. At dahil ang komunidad ay nagbibigay sa kanila ng meaning, ng dahilan, at ng shared values and shared goals, hindi sila nagkakaroon ng kalungkutan enough para ma-depress kapag nawala na ang kanilang mga anak sa tahanan kasi meron silang mas malaking pamilya. Kaya diyan po pumapasok ang sa ating simbahan, ang salvation in the name of Jesus. Kaya nga po kapag nakita nyo kung paano po ang dynamics ng unity and love ng ating simbahan, makikita nyo na nagpapagtagmi-tagmi ang buhay ng bawat isa at nagtutulungan sa panahon ng pangangailangan. Kaya nga po pag tinignan nyo ang mga tiga SNJ o tiga Salvation in the Name of Jesus, wala po kayo nakikita na naghihirap. Wala. Dahil nagtutulungan. Kapag may pangangailangan ng isa, pupunan natin yan. Pero syempre, hindi lahat ng pagkakataon na meron nangangailangan, kailangan namin kagad tulungan ng material o pinansyal na pagtulong. Minsan po, kailangan namin tulungan siya na matutong magpasakop sa Panginoon para lalong lumapit siya sa Diyos at hindi umasa sa tao. Hindi umasa sa kanyang sarili. Para maigawad ng Panginoon sa kanya, ano ba yung purpose niya? Para makinggan niya ano ba ang meaning and direction na kailangan niyang tahakin. And that is the beauty of our church. Kaya nga po inaanyayahan ko kayo, if you are looking for a church, come to SNJ. 'Di ba? Kung kayo po ay tinawag sa SNJ, we will be more than willing to actually provide you with training and of course,
training to become righteous in the perspective of God. So, sabi po sa Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Sa mga kilala ko po na dating ano no, masisipag sa simbahan, part sila ng community ng church, tapos nawala po sila panandalian o kahit nandun pa rin sila sa loob ng simbahan, kapag pinilit po nila kasi ang kanilang plano sa buhay, nagkakaroon po sila ng kalungkutan. May gap sa kanilang heart. Kaya nga po sinasabi diyan, may plano ka, pero ang kagustuhan pa rin ng Panginoon ang magwawagi o ang mangyayari kasi ito yung mabuti para sa'yo. Kadalasan po kasi 'pag nalayo tayo sa Panginoon at tayo ay nalulon sa kasalanan, nawawala po ang ating pang-unawa sa makabuluhang buhay. Kaya nga po kapag ikaw ay may purpose at naiintindihan mo ang purpose ng Panginoon sa buhay mo, ang buhay mo ay nagiging makabuluhan. May direksyon at merong dahilan. Eternal perspective. Sabi po sa 2 Corinthians 4:17-18, NIV version, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." At napaka-importante po, huwag natin makalimutan ang ibig sabihin nito. Kapag naintindihan natin na ang buhay natin sa mundong ito ay panandalian lamang. Imagine niyo, let's say, ikaw ay biniyayaan ng Panginoon ng 80 years sa buhay mo sa mundong ito. That's 80 years. Pero pag pumunta ka na sa kabilang buhay, pag pumunta ka na sa paraiso, that is for eternity. At lahat ng ginawa mo sa mundong ito, habang ikaw ay buhay, may kinalaman yan sa kabilang buhay, sa paraiso. Dahil doon mo matatanggap, matatamasa ang lahat ng pagpapala ng Panginoon para sa isang matapat na anak niya na mapagmahal sa kanya, mapagmahal sa sarili at sa kapwa niya dahil siya ay gumawa ng plano ng Panginoon, the good work that has been prepared for him or her. So pagdating niya sa kabilang buhay, pinangakuan tayo ng Panginoong Jesus, "In my Father's house, there are many, many mansions." Pinangakuan po tayo ng Panginoon na if you would continuously obey me, then you will be qualified to receive the 5 crowns, di ba? Una po yung incorruptible crown, mastery over the sinful nature. Sumunod po dyan yung crown of righteousness, nabubuhay ka, na matapat, matuwid, at ine-expect mo yung pagbabalik ng Panginoon for the second time. Meron kang crown of joy, ibig sabihin, you are actually living a life, discipling, nag-aalaga ka ng mga anak ng Diyos para palaguin mo sila at lalo sila mapalapit kay Jesus at maging dependent sila kay God. And of course, you have the crown of life na dahil nalagpasan mo lahat ng pagsubok, testings, trials, and persecution, dumaan ka sa refiner's fire, nahirapan ka, at naging magandang witness ka in the midst of difficulties and the storms in your life, then you would be able to receive that. And of course, yung crown of glory, because naging matapat ka doon sa plano ng Panginoon, sa purpose ng Panginoon, and you lived your divine purpose. Therefore, when you go to heaven, you receive those 5 crowns. Kaya nga po, pag nakatingin tayo sa eternity, maiksi ang 80 years. Kung sa 80 years ng buhay natin dito, kunwari, 5 years naghirap tayo, nagpagal tayo, sa tamang dahilan, no, we became obedient to God, we love others, we love ourselves. So tayo ay na-persecute, na-try, di ba, to the point of, bleeding before the Lord as we serve Him. Ano ba naman yung 5 taon compared to eternity? It is incomparable. Di ba? Incomparable. Absolutely incomparable. Hindi natin dapat ipagpalit ang ating eternity, ang ating panahon sa paraiso para sa mga anik-anik sa buhay dito. Kaya nga po marami tayong mga kilala mga Kristiyano sa experience ko. They have pursued riches and glory, and they pierced themselves with many, many sorrows. Sabi po sa Titus 2:11-14 NLT version, "For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures." Talikuran natin yan, magrepent tayo. Kahit nga po kasi ang Kristiyano na nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, meron pa rin tayong tendency maging makasalanan at malugmok sa kasalanan at maligo sa kaputikan ng kasalanan. We should live in this evil world with wisdom,
righteousness, and devotion to God, while we look forward with hope to the wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. He gave his life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us his very own people, totally committed to doing good deeds. So napansin niyo po, di ba? Yung first, meaning and direction, good deeds, good works, eternal perspective, we are still there to do good works. In other words, sa buhay po na ito, lahat ng gagawin natin, nakalinya sa kagustuhan ng Panginoon dahil ito po ang magbibigay sa atin ng pinakamagandang karanasan, pinakamagandang alaala. One of the the teachings about what will happen to eternity when we die is we bring memories. Sabi po doon, we will be able to know who we are, pero wala po tayong nanay doon, wala tayong tatay doon, wala tayong asawa doon. We will all be brothers and sisters in the family of God in heaven. At syempre yung alaala ng mga nangyari sa buhay natin. Hindi po ba ang ganda kapag yung karanasan natin ay maganda? Kasi kapag maganda ang karanasan natin, kahit dumaan tayo sa hirap at yung karanasan sa hirap ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga napakaraming tao para maganda rin ang kanilang karanasan. Di po ba ang ganda na meron ka na iwang ganong klaseng alaala? Na kahit patay ka na, nangungusap ka pa rin at pinag-uusapan ka pa rin nila sa mga taong naapektuhan ng iyong ginawa sa kanila o ginawa mo sa ibang tao, na itong taong ginawa mo ng kabutihan, gumawa ng kabutihan sa isang tao at gumawa ng kabutihan sa isang tao at hindi mo alam kung gaano kalayo yung kabutihan na ginawa mo sa isang tao dahil pinamalas niya sa ibang tao din. At nagmula yung sa'yo. So dumami ang tao sa mundo, naging maganda ang kanilang karanasan, nagpatawad sa mga nagkasala laban sa kanila, sila ay humingi ng tawad sa mga taong sila ay nagkasala to, and nakikita po natin dito na nagtulungan, nagbigayan, hindi naging makasarili, di po ba? Nagkaroon ng komunidad na nagtutulungan, nagmamahalan, walang mahirap sa komunidad na yun, parang hasimbahan po natin sa Salvation in the Name of Jesus. Nagmamahalan, syempre may iringan, nagkakataluhan pa rin, di ba? Nagkakaroon ng kapalpakan from time to time, pero marunong humingi ng tawad, marunong magpatawad, dahil ganun po ang pamilya. Walang pamilyang perpekto. May pamilya tayo at meron tayong mga kasama na hindi perpekto, pero hindi ibig sabihin hihinto tayo sa pagmamahal sa kanila. Hindi ibig sabihin mawawalan tayo ng pag-asa sa kanila dahil sa pag-ibig na binuklod tayo ng Panginoon. Lahat ng tao ay may pag-asa. At lahat ng tao na gumagawa ng kabutihan para sa Panginoon, kabutihan para sa sarili nila at para sa kapwa nila, patuloy natin silang bibigyan ng encouragement para lumakas lalo ang kanilang loob at lalong tumibay sila. Katulad po ng sinabi ni Rose kanina nung siya ay nag-deliver ng message ng rich generosity. Tingnan niyo po yung nangyari sa kanya. Dating baon sa utang, ngunit naturuan ng simbahan kung paano maging mapagbigay sa Panginoon, natutunan niya kung paano gumastos ng tama. Ngayon, hindi niya na kailangan ng tulong, kailangan niyang magbigay ng tulong kasi alam niya ito yung tama. Pangangailangan niyang tumulong dahil yung pangangailangan na pagtulong niya ay parte ng dahilan ng kanyang pamumuhay. Ito yung purpose niya dahil nakatingin siya sa kabilang buhay. Kasi huwag niyo pong kakalimutan, lahat po ng ating pinundar sa mundong ito, pag tayo ay namatay, iiwan natin siyang lahat. Yung pinaka gustong-gusto mong damit, iiwan mo yan. Sasakyan na binili mo, iiwan mo yan. Dahil hubot-hubad kang pumunta sa mundong ito, hubot-hubad kang aalis papuntungo sa kabilang buhay. And ang pinakamaganda po, we know the reason. Alam natin yung dahilan, we know the why. Sabi po sa Philippians 2:13, I'm going to read from two versions. Sabi po rito, for it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you. So si Jesus po ang kumikilos sa buhay natin. Ang banal na espiritu, both to will and to work. That is, ano raw ginagawa ng Panginoon sa buhay natin? Strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. Verse 13, for it is God who works in you, sa NIV version, to will and to act in order to fulfill His good purpose. So anong ibig sabihin po dyan? Masaya po ang Panginoon na
pamunuan ka sa buhay na maganda, sa buhay na matuwid, at hindi siya madamot na hindi kanya pagpapalain. Kaya nga po sabi niya sa Sermon on the Mount, sa Matthew 6:33, "Seek my kingdom and my righteousness first." At lahat ng hinahabol ng mga taong makamundo, idadagdag ko sa iyo. Hindi mo kailangan i-pursue ang fame and glory. Hindi mo kailangan habulin ang kayamanan. Ibibigay ko sa iyo yan. Ang dapat mong habulin, ang dapat mong saliksikin, ang dapat mong gawin is seek yung katwiran ko at ang aking kaharian. Dahil ako ang magbibigay sa iyo ng lahat ng yaman na kailangan mo, lahat ng pangangailangan mo according to the riches and glory in Christ Jesus. And that's it. Ang purpose natin is to obey God. Ang purpose natin, first and foremost, ito yung kauna-unahan, to love God with all of our heart, soul, mind, and strength, to love ourselves, to love our neighbors. Pagkatapos po natin gawin yung pinaka-importanting will ng Panginoon, tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Grabe po talaga ang kapangyarihan ng Panginoon kung titignan natin. Huwag po natin kakalimutan na ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng sigla, nagbibigay sa atin ng lahat ng mga kailangan natin para tayo ay mabuhay sa mundong ito na buong buo. Di po ba ang ganda kung mabubuhay tayo sa mundong ito araw-araw masaya? Di tayo kinakabahan. Di tayo natatakot. Meron tayong kasiguraduhan, alam natin na ang mangyayari sa buhay natin ay maganda. So sa mga hindi pa po tumatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, inaanyayahan ko po kayo para magkaroon po kayo ng susi at makapasok sa pintuan ng dahilan kung bakit ikaw ay nasa mundong ito. Maintindihan mo ano ba ang purpose mo. 3 step lang po. First step, hingi po natin ng tawad ang lahat ng kasalanang naaalala natin. All of the sins that we are reminded of, hingi po natin ng tawad. The Bible is very clear. He is faithful and just to forgive us and cleanse us of all unrighteousness. Hindi kailangan lahat ng kasalanan ay mahingi mo ng tawad. Ang importante, ang puso mo ay handang tumalikod sa buhay na makasalanan, sa buhay na makamundo. Pangalawang step, pasalamat ka kay Jesus dahil siya ang dahilan ng kaligtasan. Jesus is the way, the truth, and the life. He died on the cross for you and me so that we may receive life and live it to the full. Ito po yung pinaka-importanting part ng panalangin ito. Ulitin niyo po ito at hayaan niyo na ang panalangin ito ay maging personal na panalangin mo. At kailangan niyo po itong ulitin na maririnig niyo ang sarili niyo. It has to be verbalized because the Bible says if you confess with your mouth that Jesus is Lord and you believe that God raised Him from the dead, then you will be saved. So you have to confess verbally with your mouth. Ulitin niyo lang po ang panalangin ito. Jesus, manahan ka po sa aking puso. Nais ko po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkahari ka po sa aking buhay. Nais ko pong malaman ang dahilan kung bakit ako nasa mundong ito. Hayaan niyo na maunawaan ko ang mga bagay na ito at maranasan kita sa araw na ito. Amen. Pwede na po kayong dumilat kung kayo po ay nanalangin mula sa puso, kayo po ay ligtas na. Kapag namatay kayo physically, your spirit will go to heaven. Pero higit dyan, habang nandito kayo sa mundong ito, the good works that God has prepared for you, you will have access to that. Maunawaan at maiintindihan mo at magagawa mo at magiging ganap ang purposes ng Panginoon. Nais ko pong manalangin para sa mga kapatiran kung nakalimutan mo ang dahilan. Tumalikod ka dahil sa kasalanan at kamunduhan. Ito ang pagkakataon mo na bumalik sa ating Panginoon. Hindi ba malungkot? Malungkot na malayo sa Panginoon. Di ba parang may puwang, may kulang? Kapatid, kapag nalayo tayo sa Diyos, yan ang ating mararanasan. Minsan di ka makatulog. Minsan, aligaga ka. Sa iba, minsan natatakot kayo mawalan ng trabaho. Sa iba, nagiging magastos kayo sa maling paraan. Dahil nalinlang na kayo kung paano mabuhay sa mundong ito. At kadalasan, totoo ang sinasabi ng banal na salita. Sa mga kapatiran na inuna ang ambisyon para yumaman,
You know, the Bible is very clear. They have pierced themselves with many, many sorrows. Nawalan sila ng koneksyon sa mga totoong kaibigan, kasama sa simbahan, handang makipag-usap sa kanila tungkol sa katotohanan, handang damayan sila sa kanilang kalungkutan. Ngunit dahil nga ang kanilang pinili ay kamunduhan, ang mga taong makamundo ang kanilang naging kaibigan, na hindi naman nakatulong para sa kanilang kasalukuyan, sa kanilang kinabukasan. At diba, hindi tumutulong ang mga tao sa kapaligiran mo na palakihin ang anak mo kung meron kang anak ayon sa kagustuhan at kabutihan ng Panginoon. Diba wala silang pake? Pansinin, tingnan mo kung sino ang kinakasama mo. Tingnan mo kung ano ang laman ng isipan mo. Tingnan mo. Pakinggan mo ang iyong sarili habang kinakausap mo ang Panginoon. Bumalik ka sa Panginoon. Huwag mong kalimutan ang pangako niya sa iyo at mga pangako mo sa Kanya. Dahil pag ito ay nagkaroon ng alignment, you will be able to fulfill your divine purpose. So kung ikaw ang kapatirang sinasabi ko sa oras na ito, naintindihan mo ang pagsuko, taas mo ang dalawang kamay mo kung nasaan ka man. Huwag mong pansinin kung meron kang kasama, importante ikaw mismo, sumusuko ka sa Panginoon. At sabihin mo lang napakasimple, Jesus, ibalik niyo po ako sa dahilan ng aking buhay. Igawad niyo po sa akin ang meaning at purpose ng buhay ko bilang kapatid, bilang anak, bilang asawa, bilang magulang, bilang kamag-anak, bilang kaibigan. Kung applicable yan sa'yo. Hallelujah. At sa mga kapatiran ko na patuloy kayong nagpapasakop sa Panginoon at nabubuhay kayo ayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ihanda mo ang iyong sarili at tanggapin mo ang pagpapala mula sa langit. Pagpapala ng tibay at lakas at pagtitiwala sa Kanya dahil ikaw ay dadaan sa pagsubok, paghihirap, para lalo kang magtibay sa iyong relasyon sa Panginoon. At ikaw ay bubuhusan ng Panginoon ng pagpapala ng karunungan, pagpapala ng mas malaking pamilya, mga disipulo, at higit doon, pagpapalain ka ng Panginoon ng kakaibang pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan hanggat sa ikaw ay kunin niya. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.